Suloy nga lang nung ito ay binili. At ngayon nga ay sobrang dami ng bunga, kaya naman pipitasin na natin siya. Alam mo ba kung anong tawag dito? Tara, samahan nyo ko. Pupunta din kasi ako sa birthday ng biyanan ko. Hello mga bishi! Ito nga ay puno ng mulberry at alam nyo ba mga bishi na kahit sobrang liit pa lang ng puno na yan ay namumunga na agad siya ng sobrang dami? Lalapitan nga natin para makita nyo ng mabuti. Suloy nga lang nung ito ay binili. Pero ngayon mga bishi, tingnan nyo ang lalaki na ng mga sanga niya. Ito nga ay nagmula sa Wilson's Tree Bank na matatagpuan sa Pampanga. Kwento nga ni Kuya Dandan, suloy nga lang nung ito ay kanyang binili. Nakabalot nga lang daw sa plastic tapos ipapadala sa LBC. Iba-iba nga daw ang klase ng mulberry at alam nyo ba mga bishi na kahit maliliit pa ang puno ni Kuya ay mayroon na siyang 5 klase. Ito nga ay ang native mulberry, Osterkey mulberry, Swedish white mulberry, red Himalayan mulberry, at king white mulberry. Lahat nga daw ito ay namumunga na, pero nung pumunta kasi ako, ang saktong mayroon lang bunga ay yung Swedish white. May mga season nga daw ang pamumunga ng mulberry. At ngayong araw nga, nasaktuhan ko na ang mayroong bunga ay itong Swedish white. Alam nyo ba mga bishi na kahit maliit pa lang ang puno ng mulberry ni Kuya, nagagawa niya na agad ito ng proseso ng marketing o air layering. Ito nga ay ginagawa sa sanga o katawan ng punong kahoy habang hindi pa naihiwalay sa puno. Ito nga ay kalimitang ginagawa sa punong namumunga tulad ng chiko at mangga, pero kahit mulberry ay pwede din pala. Ang dahon nga nito ay parang katulad sa gumamela. O eto, tingnan nyo, ging markot na siya pero namumunga pa rin. O diba, bongga? Ito nga ang itsura kapag hinog na yung Swedish white mulberry. Kung titignan mo nga siya sa malayuan, hindi mo mapapansin na mayroon pala siyang mga bunga. At ngayon nga ay binigyan ako ng pagkakataon ni Kuya Dandan na mamitas dito sa kanyang mga puno. Ito nga ang kauna-unahan kong pagkakataon na makakita ng mulberry at ngayon nga lang din ako makakatikim ng ganitong prutas. Ganito pala ang feeling kapag nagma-mulberry picking. Napaka-amazing. Kasi tingnan niyo mga bishi, maliliit lang yung kanyang bunga at ang sarap-sarap niyang pitasin. Hindi ko nga din alam kung ano ba ang lasa nito. Kaya mamaya pagtapos kong mamitas dito, titikman natin para malaman kung ano ba ang lasa nito. Habang namimitas nga ako dito, baka naman po pwedeng maglambing sa inyo. Paki-subscribe naman po nitong YouTube channel ko. Ang bongga, lampas 500 na tayo. Kaya naman maraming salamat po sa inyo. Ilalagay ko na lang po sa comment section ang link nito. Maraming salamat po ulit sa inyo. O eto mga bishi, nakakuha na ako ng madami. Ngayon naman, atin na itong titikman. Nga pala, mayroon din palang bunga yung native mulberry ni Kuya. Pero itong Swedish white nga ang titikman ko. Alamin natin kung ano bang lasa nito. Anong kalasa nito? Peras? Ay, singkamas! Parang lasa siyang singkamas. Hindi ko alam kung tama ba ang hula ko, pero feeling ko lasang singkamas ito. Kung para sa inyo ay iba naman ang lasa nito, bahala na kayo. Basta para sa akin, lasa siyang singkamas na matamis. Sa mga magtatanong kung mayroon ba silang tinitindang puno nito, yes po, mayroon. Yung mga ging markot nila na puno ng mulberry ay kanila ding itinitinda. Kaya naman sa mga gusto, pwede naman po kayong pumunta sa bahay nila. Ito nga ay matatagpuan sa Barangay Santa Brida, Mansalay, Oriental, Mindoro. Sila nga din po yung nagmamay-ari ng Azola. Ito nga yung video na ginawa ko noong nakaraang linggo. Katapos ko ngang manguha ng mulberry, kami nga ay gumayak papunta dito sa Rojas. 60th birthday kasi ng aking biyanan na babae. Pumunta nga muna kami dito sa Green Touch Flower Shop para kunin itong aming ipinagawang money bouquet. Simple nga lang naming idadaos ang 60th birthday ni Mama. Kasing napagkasundoan na sa halip na Ingrande o Bongga ang magiging birthday ni Mama, kami kakain na lang dito sa Casa Gracia. Tapos yung perang igagastos sana namin sa panghanda ay ibibigay na lang namin sa kanya. Ang alam kasi namin ay mayroon siyang project na gagawin sa kanilang bahay at alam kong itong perang ibibigay namin ay talagang kanyang mapapakinabangan. Bago nga magsimula ang kainan, kami muna ay nagpiktura. Wala nga kaalam-alam si Mama na mayroon pala kaming paganito sa kanya. Kung akala nga niya kami ay kakain lang sa Casa Gracia. Habang umaawit nga ng happy birthday, akin na nga kinuha itong money bouquet. Dahil nga 60 years old na si Mama, etong money bouquet nga ay mayroon ding 60k. Sana all! Etong ganito nga ay idea ni Ate She at Nete Irene, ang aking mga hipag na napakababae. Naging masaya
masaya at matagumpay nga ang aming sorpresa kay mama dahil sa tulong-tulong ng mga kapatid ng aking asawa. Ito nga ay sa pangunguna ng panganay na si Ate Cheryl Fabilitante Onte. I-shoutout ko na nga din si Ate Irene, si Bunso, si Russell, Kuya Nonoy, si Papa Gaga at ang pinsan ni Papa Gaga na si Tito Saldi. Sama si Lola na nanggaling pa sa Udjongan, Romblon. Ang aking asawang si Peds nga lang ang kulang dito pero ayos lang yan, nauunawaan ka naman namin. Sobrang simple at talaga namang kami-kami lang ang naandito. Ang mahalaga nga ay mairaos namin ng simple at masaya itong birthday ni mama. Ngayong araw nga din pala ay birthday naman ng aking biyanan na lalaki na walang iba kundi si Papa Gaga Blas Fabilitante. Kasunod kasi talaga ang araw ng kanilang birthday, 29 at 30. O diba, napakabongga. Happy birthday po sa inyo mama at papa. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!